At mga kababayan, mga boss chief amo sir, eto kinumpirma na din po mga bossing, kinumpirma na din po na wala sila sa bansa. Wala sila sa Pilipinas, mga boss chief amo sir, no? Ito yung sinasabi natin, saktong-sakto naman po yata doon sa pagpapatawag kay Lebiste doon sa NBI para po sagutin yung tanimpokpok issue. Kay Executive Secretary Ralph Rec. Pinangalanan na ng naarestong talent manager ang 4 na abogado na sangkot umano sa honey trap plot laban kay Executive Secretary Pati yung mga abogado damay. Ralph Recto. Pero giit niya walang kapalit na absuelto ang kanyang pagsasalita. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Walang kapalit, kumbaga palit ulo or lalabas ka na. Kapag ka sinabi mo ito, lalabas ka na. No, pag sinabi mo ito, pagka ay binuko mo ito, sinabi mo yung mga nalalaman mo, lalabas ka na. So walang ganun daw. 4 na abogado mula sa isang prominenteng law firm sa Pasig City umano ang sangkot sa planong character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Isa-isa na raw silang natukoy ng naarestong umano'y bugaw na talent manager na napaulat na kinontrata ni former Negros Oriental Congressman Jing Paras. Opo, yari si Jing Paras dito. Iparas kay Paras. sabi ng uy, malakas din ang channel. Sabi ko, ilan lang ang subscriber, nakikita ko dyan. Sa plano, ang pagkakakilanlan ng mga abogado, laman na raw ng supplemental sworn statement ni alias Ken na kanyang isinumite sa NBI nitong Webes. As I recall it, July 15, 2 lawyers. Sabi ni Shiro Kansaki, iparas sa oblo daw ho, mga kababayan. O mamaya promise, i-upload namin doon sa Mark Ramos BIP, no? Meron tayong channel na Mark Ramos BIP. Uncle, baka nandiyan ka, paki-link ka o si Jordan G, paki-link nga yung Mark Ramos BIP natin dito para ma-post o ipopost po namin yung unang travel vlog po natin, mga kababayan. Pinagsama-sama na lang namin doon. Hindi po perfecto yon, nakagaya ng mga napapanood yung Mark Wins, pero ginawa ko yung lahat doon, no, para maipakita sa inyo. I-improve ko pa yon, pero sana panoorin ninyo. Okay? Game. Saan ba yon? Sa Orlando, yun yung unang travel vlog. Game. Kasama ni Attorney Paras about the plan regarding this honey trap or supposed to be character assassination versus ES Recto. Then, July 26, nagkaroon ng second round ng meeting. Ako, may pangalawang meeting pa, talagang gustong gibain si Recto. Present uli itong dalawang lawyers na to. This time, may kasama pang dalawang lawyers. Ang sabi ng kliyente doon sa kanyang supplemental affidavit, ang pakilala ng itong Bakit ganun? Gagawa sila ng mga trap-trap na ganyan, yung mga honey trap, yung mga tanimpokpok. Ang dami pa nilang ini-involve na tao. E di kapag ka nahuli ang isa dyan, tapos hindi naman sanay yung mga maaresto, e di ikinanta lang sila ng ikinanta niyang mga yan. O di ba? Ba't puro kalokohan yung gagawin, tapos magsasama, mga abogado pa isasama. Abogado na kasama ni Attorney Paras, they also represent. Abogado sila. Diba, siguro hindi ganito. Siguro aalamin ni Jing Paras, no? Attorney, tingnan mo nga yung mga galawan namin. Kung sakali, ito po bang tanimpokpok namin? Di umano, no? Legal ba ito? Makukulong ba kami? O ganito, may mga pagkilos ba kaming hindi naaayon sa batas dito? May lawyer pa eh. Gagawa ng kalokohan, gagawa ng tanimpokpok, tapos lawyer pa yung mga kasama. Hindi ko maintindihan, no, mga kababayan. Padasilan ni Congressman Libiste. Tumanggi muna si NBI Director Melvin Matibag na pangalanan ng mga abogado, pero anya ipatatawag ng Bureau ang 4 para magbigay linaw tungkol sa kanila umanong papel sa plano. Pagtitiyak naman ni Attorney Raymond Palad, counsel ni alias Ken, sigurado ang kanyang kliyente sa pagkakakilanlan ng mga abogado. If it is true talagang ganong ka-elaborate, kalawak yung scheme, makikita mo na... Ay, tsaka hindi lang daw si Recto ang tatargetin talaga niyang tanimpokpok na yan. Pati si Vince Dizon. Sino pa ang nandoon? Si Vince Dizon. Meron pa pong ibang mga... si Ombudsman Boying Remulla, pati yan, si Ombudsman Boying Remulla, target nila. Grabe, Andyan yung
personality ni Congressman Jing Paras and these 4 lawyers na attending. So ibig sabihin malawak yung grupo na nasa likod nito. Hindi lang daw supplemental sworn statement ang kanilang ipinasa sa NBI. Nagbigay na rin daw sila ng permiso na mahalungkat ng mga investigador ang cellphone ni alias Ken para mas mapabilis ang takbo ng investigasyon. He was mentioning na may mga text messages sila and I saw it dun sa phone niya yung mga text messages na pinag-uusapan is about girls, money, and then kailangan din ma-extract yung Viber messages Ayan. between Attorney Paras and Talagang may mga pag-usap. Sandali lang mga bossing ha. Kasi kailangan ko sumagot lang. Papabasa ko sa inyo. No. May mga kaibigan tayo na gustong mag-sign up sa gym. Ayan kung makita nyo. Pards, morning, I have another 3 na magsa-sign up sa gym. 3 times $500, 1,500. Tapos meron pa ito, 2. Mark, baka may promo na 6 months. 'di ba? 2 kami. 6 months, $350. 2,200. No, CI. Sabi mo na nating 3,000. Mga DDS, kikita na naman ako ng 180,000. Ayan lang, message. 60, 3,000 US dollars times 60 na lang, wag na 61. Tapos, sasabihin ninyo, si Mark Ramos, bayaran yan. Di ba? Wholesome Living by Mark Ramos. Okay, ayun daw. Uncle here, BIP. Ayan daw ho, mga kababayan. No? Ayan, BIP channel. Tingnan nyo, sasabihin ninyo, Mark Ramos, bayaran. Samantal, ayan, papakita ko ulit sa inyo. Ayan, ang 6 months, $300. $350, 700. Tapos, ang 1 year, 3 yung 1 year, $500. 1,500 plus 700. 2,200 CI. Sabihin mo ng ano yun? 60, 3,000 US. 180,000. Biruin mo, na-receive ko lang yung message. So, habang nagbablog ako, mga DDS. Ayan, tingnan nyo si Lolo Yul. Makikita ko na to next month. Paano? May pambook na naman ako ng ticket papunta ng Miami. Hindi, Lolo Yul, puntahan ka namin dyan, ha? Sa Disyembre, nakabook na ako ng Miami. Okay? Game, tuloy. and the client. Una nang sinabi ni Matibag na ilang Huwag ka nang maingay dyan, maiinggit pa lalo yung mga DDS buong government pa ng Cayman Islands. Ayan po kasi si Jordan G, mga kababayan. Hindi, si Katie. Yan, pangalan na natin, no? Siya yung nag-aasikaso ng membership ng buong government ng Cayman Islands. Siya yan di ba? Edgardo Ramos, shoutout po sa inyo, sir. Tuloy. mensahe na ang nabura ni Paras pero may kakayahan daw silang ma-retrieve ang mga ito. Madaling mag-file ng kaso, marami. Yung ebidensya naman nandiyan dyan. Sabi nyo nga, malakas. Kasi lakas ni Superman, yung ebidensya. Sa mga aligasyon namang pagkakaabswelto sa kinakaharap na human trafficking case, ang kabayaran sa kanyang pagsasalita, paniniguro ng abogado ni alias Ken, walang ex-deal dito. Kasabay ng pagharap sa kaso ay ang kahandaan ng kanyang kliyenteng makipagtulungan sa mga otoridad. Ako naman, tayo naman, mga kababayan, syempre, nababanggit nila, nasasabi nila, bayaran si Mark Ramos, bayaran si Mike Cervera, bayaran si ganito. Kailangan, mga boss chief amo, sir, kahit papaano po, kumbaga, gisingin natin sila sa katotohanan na, eto, may YouTube. Si YouTube, kay YouTube pa nga lang, mga boss chief amo, sir, solved na po, Tsaka yung mga patiho, yung mga vlogger ni Duterte, may mga YouTube channel. Hindi bababa ang 100,000 na kinikita niya mga YouTube channel na mga DDS na yan. 'Di ba? Mga ilan 'yon? 150,000 subscribers, 200,000 subscribers, na mga nasa 200, siguro 100 to 200,000 mga kinikita niyan. Huwag niyo nang tanungin yung sa akin. Ano po? Kasi yung sa atin naman po, mga kababayan, basta. Anyway, nagtanong. Ito pa. Mga DDS, sabi,
Sabi ko, yun. Sabi niya, magkano? So, ibig sabihin, diyan pa lang iba pa yung magiging sales mamaya doon sa sa gym. Pwede pa lang kumita ng 300 to 400,000 si Mark Ramos per day. Tigilan na natin to. No? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, Mark, ano laman ng garbage bag mo? Mga DDS ho. No, mga DDS ho yung laman yan. Pinagsasako na ho kasi wala naman laman yung mga utak ho, mga kababayan.